Live mula sa GMA Network Center, 20 taon nang nakatutok. 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Arestado na ang isang Taiwanese na supplier umano ng armas ng ilang pogo sa bansa. Wanted siya, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa abroad dahil sa iligal na droga at ibang krimen. Minsan na siyang tinarget ng raid sa isang kondo sa Makati kung saan na-recover ang 12 ng baril. At nakatutok si June Veneracion. Marso noong nakarang taon nang i-raid ng mga pulis ang isang condo unit sa Makati City na nagresulta sa pagkakakumpiska ng mahigit 80 baril at daan-daang bala. Bukod sa mga handgun, meron pang mga assault rifle. Pero hindi inabutan ng raiding team ang target ng operasyon. Ang umano'y Taiwanese fugitive na si Jiang Jiadong. Mahigit isang taon ang lumipas. Nahuli siya kahapon sa operasyon ng PNP, AFP at Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK. December 12, na pag may nagbigay ng information na nasa isang mall siya dito sa Makati. Kasama niya yung kanyang mga kaibigan na sa isang restaurant sa sila. Kaya nung pagpunta natin, sakto at nakataon na paalis na sila, buti na abutan natin, in-effect na natin yung warrant na paalis niya. Ang suspect, wanted din daw sa Taiwan dahil sa pagkakasangkot sa illegal na droga at iba pang organized crime. At nang magtago sa Pilipinas, nagtayo ang suspect ng sariling organized crime group para sa kanyang scamming at gun running activities. Siya kasi yung supplier ng mga barel, ng mga armas, ng mga pogo. At alam mo naman, yung mga iniimbestigahan natin last year at yung mga nakaraang taon, karamihan sa mga pinatay na mga pogo workers ay pinatay ito pamamagitan ng barel. Nakakulong ang suspect sa Makati City Police Station pero hindi pinayagan ng media na makita siya. Sa monitoring ng PAOK, nasa 150 maliliit na pogo ang patago pa rin daw na nag-ooperate sa mga condominium, resort at mga gated community. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok 24 oras. Binawi ng Kamara ang contempt order laban sa ilang personalidad na sangkot sa pogo kabilang si Alice Go. Cited in contempt naman ang isang dating PDEA official dahil umano sa pagsisinungaling pero hindi muna ipakukulong alang-alang sa diwa ng Pasko. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Uminit ang ulo ng mga kongresista nang paulit-ulit na nanindigan ang dating pinuno ng Philippine Drug Enforcement Agency na wala siyang alam sa umano'y warrantless arrest kay Jed Pilapil C., asawa ng umano'y drug suspect na si Alan C., ilang taon na ang nakakaraan. Since it's already delegated to my investigator, hindi ko alam na kung ilang araw ba siya doon. As to detaining her, no personal knowledge ako, Mr. Chair. DG, ikaw ang head of the agency. Kailangan po alam nyo yun. And I don't lie, Mr. Chair. You're not lying, you lie! Just a few minutes ago, sa harap ko, sinabi mo na that authority was delegated to your personnel. Yes, Mr. Chair. Nung tinanong ka ni Chairman Acop, inamin mo. Question of command responsibility. I move to cite in contempt. General Wilkins, pasensyaan po tayo dito. Nanindigan din si Wilkins Villanueva na wala siyang intelligence report na sangkot sa droga si Michael Yang na Presidential Economic Advisor noong Administrasyong Duterte. Doon sa report ni Colonel Asierto at lagi niyang sinasabi sa atin na meron siyang intelligence report against Michael Yang. During the time na magkasama kami, wala namang Michael Yang kami. In the spirit of Christmas, imbes na agad na arestuhin at idetine sa Kamara si dating PDEA Chief Villanueva, nagdesisyon ang Quadcom na simulan ang parusa niya sa January 13, 2025, kung kailan nakatakdang magbaliksasyon ng Kongreso matapos ang kanilang Christmas break. Lifted naman ang contempt at detention order sa kapatid ni Yang na si Tony Yang dahil nasa kustodiya siya ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK dahil sa mga immigration violations.
Lifted din ang contempt order laban kay Alice Go dahil pinakulong na ng korte sa Pasig City Jail dahil walang piyansa ang hinaharap nilang kasong human trafficking. Pinawalang bisa na rin ang contempt order kay Cassandra Ong na konektado umano sa ilang pogo dahil sa medical condition nito. Bagamat humiling na ang PAOK ng precautionary hold departure laban sa kanya. Lifted na rin ang contempt order laban kay Police Major Leo Laraga na kasama sa mga nagsilbi ng search warrant kay dating Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa na nauwi sa barilan at pagkasawi nito. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Sabay na rin sa panahon ng pagmamahalan ang pagmahal ng ilang bilihin at posibleng magpatuloy pa yan habang palapit ang Pasko. Nakatutok si Bernadette Reyes. Nag-inspeksyon sa ilang pamilihan ng mga opisyal ng Department of Agriculture wala ng 2 linggo bago magpasko. Ayon sa DA, bagamat stable ang presyo ng mga pangunahing bilihin sa ngayon, kapansin-pansing may ilang nagtaas. Sa Pasay Public Market halimbawa, 390 ang kilo ng liempo, 320 naman ang kasim. Mas mahal ang bentahan lalo't nananatili ang problema sa African swine fever. Ang buong manok naman 200 pesos, habang 220 ang kilo ng choice cuts. Sabi nila sa farm daw nag-uumpisa ang pagtaas. Nagrereklamo din kasi kami. Siyempre, ang mamimili gusto mura. Nasa 175 na po puhunan namin. Ang laki po ng tinaas. Sa ngayon kasi Pasko I think hindi natin mapigilan tumaas ng presyo ng konti. Lalo na kasabay na yung may ASF pa sa baboy. Pero yung kanina nakita ko yung bangus at tilapia, actually tama yung presyo yung live na tilapia 140, yung bangus 170, tama yun Unfortunately wala ako nakitang imported na isda dito ngayon kanina. So mukhang baka short tayo sa galunggong. Ang presyo ng itlog walang paggalaw sa Pasay Public Market pero tumaas sa ilang pamilihan. Hati-hati nga lang para lahat kami na sinusuplayan, nakakakuha. Nung bagsak ang presyo 6 months ago at nalulugi yung mga nag-iitlogan, kinatay nila yung mga layer nila para benta, para magkapera. Ngayon naman na tumataas ang demand dahil sa Kapaskuhan. Yung layer naman, ngayon pa lang sila nag-i-import ulit ng mga hatching eggs para mag-lay. So baka by February, bababa ulit yan. Ayon sa Department of Agriculture, hindi raw maiiwasan ang pagtaas ng presyo ng mga agricultural products tuwing magpapasko dahil sa lumalakas na demand. Pero may pakiusap ang kalihim ng kagawaran sa mga market vendors. I think yung presyo ngayon, ito na yun Hindi na dapat tumaas kasi halos peak na to Tingin ko, Kung meron man tataas, baka 5% na lang dapat. Pero tingin ko, ito na yun. Medyo mataas na to Ang mga mamimili, kanya-kanyang diskarte na lang daw para mapagkasya ang budget ngayong Pasko at bagong taon. Bawa, sa spaghetti, mga kalahating kilo lang. Pag may mga bigay-bigay na dilata, nila niluluto ko. Pag meron, pero pag wala. Matagal pa yung Pasko, inunti-unti ko nang binibili. Para pagdating ng Noche Buena, hindi na mabigat. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok, 24 oras. Pinawalang sala sa murder pero pinagbabayad dahil sa kidnapping ang matalik na kaibigan ng pinaslang na modelong si Julian Rodelas. Guilty naman sa murder ang nobyo ng nabanggit na suspect. Nakatutok si Salima Refran. 12 taon na mula nang matagpo ang patay sa Cubao, Quezon City ang modelong si Julian Rodelas. Di pa kilala ang bangkay noon na may tama ng bala sa ulo at katawan. Pero dahil sa resibo sa supot ng burger at fries na hawak nito noon, natuntong may kinalaman ang kanyang best friend at kapwa modelong si Althea Altamirano. Siya ang huling kasama ni Rodelas noong gabi bago ito natagpo ang patay, na umiiyak habang sinusumbong ang pagdukot umano kay Rodelas sa harap ng World Trade Center matapos silang manood ng sine. Yung lalaki po nakatalikod. Tapos sumarado na po yung kotse, lahat po. Pati po yung sandals po na suot niya, nalaglag po dun sa sahig. Pero ang lalaking dumukot, boyfriend pala ni Altamirano na si Fernando Quiambao Jr. Kapwa sila kinasuhan ng murder.
Kanina, hinatulang guilty beyond reasonable doubt si Kiambao ng Quezon City RTC Branch 223 at sinintensyahan ng reklusyon perpetua o mula 20 hanggang 40 taong pagkakakulong. Pinagbabayad din siya ng danyo sa aabot sa halos ₱250,000. Nang imbestigahan ng pulisya ang kaso noon, nakita sa CCTV ng fast food chain na si Kiambao ang bumili ng burger at fries na hawak ni Rodelas. Tumugma rin ang plaka ng minamaneho ni Kiambao na SUV sa nakitang nagtapo ng labi ni Rodelas. Pero ang best friend ni Rodelas na si Altamirano, pinawalang sala. Sabi ng korte, bagamat napatunayang nakipagsabwatan si Altamirano para kidnapin si Rodelas, hindi raw napatunayan beyond reasonable doubt na may kasunduang patayin ito. Ang napatunayan lang ayon sa korte ay napagkasunduang tuturuan ng leksyon si Rodelas. Lumalabas umanong si Kiambao ang nagdedesisyon at ang nagpasyang patayin si Rodelas matapos siyang makilala nito. Binibigyang bigat ng korte ang posibilidad na maaaring hindi alam ni Altamirano na may planong patayin si Rodelas, pareho sa kwento noon ni Altamirano sa media. Sa kabila ng tinutulungan ko po si Jaja, binibilang ko siya ng damit, inaayusan ko siya, tapos ichichismis-chismis niya ako. Nagalit po yung boyfriend ko. Sabi niya po sa akin, turuan daw ng leksyon, lumpuhin daw po. Hindi ko po alam na gagasahin nila, papatayin pa nila. Sorry po, alam ko po kahit anong sorry ko, alam ko kasalanan ko. Iniutos ng palayain si Altamirano mula Quezon City Jail, pero pinagbabayad siya ng danyos na ₱100,000 para sa pakikipagsabwatan sa pagdukot. Mahaba ang tinakbo ng paghahanap ng hustisya para sa pagkamatay ni Julie Ann Rodelas. Kaya hindi matanggap ng pamilya Rodelas ang pagpapawalang sala kay Altamirano. Masakit talaga kaya gusto ko madagdagan ang pagkakulong niya. Hindi naman ang anak ko man namamatay, kundi hindi siya ang naging dahilan. Mag-aapila kami sa korte para makulong pa siya. Ang inaasahan namin dyan ay yung automatic review ng Supreme Court. Kasi mababasa naman doon sa record ang matitibay at malalakas na ebidensya ng prosecution. Hindi naman nagbigay ng pahayag ang mga abogado ni Kiambao at Altamirano. Para sa GMA Integrated News, Salima Rafran, nakatutok, 24 oras. Happy Friday, chikahan mga kapuso! Mula Luzon hanggang Visayas, ang saya na hatid ng Kapuso Stars sa iba't ibang ipagdiriwang ngayong holiday season. Nag-share din sila ng Christmas plans. May report si CJ Torida ng GMA Regional TV. Mula sa makukulay na Christmas lights at decor hanggang sa energetic performances, talagang Pasko feels na sa pagdiriwang ng Pasko sa Isabela sa Negros Occidental. Mas naging espesyal pa ang gabi kasama sina The Clash 2023 champion John Rex at Jeric Gonzalez. Napakasaya na mag-perform kasama kayo. Maligayang Pasko sa Isabela. Sa Candon, Ilocos Sur, nakibanding din ng Kapuso fans sa GMA Regional TV Kapuso Fiesta sina Katrina Halili, Christopher Martin, Ara San Agustin, Juancho Trevino, El Villanueva, John Lucas, John Rex at Pepita Curtis. Bahagi ito ng pagdiriwang ng Feria de Candon. At para sa full Candon experience, sinubukan din ma-experience ang mga ipinagmamalaki sa lugar tulad ng kanilang kalamay at crispy cornic. The best, sarap. Talaga ng cornic. Masarap po yung cornic nyo Nag-perform naman sa Señorita Feria de Candon si Anthony Rosaldo at nagsilbing judge si Miss Universe Philippines 2021, Bea Gomez. Sa double celebration ng Kabakaan Festival at ika-75 anibersaryo ng pagkakatatag sa Padre Garcia, Batangas, nagbigay ng dagdag saya sa mga Batanggenyo sina Sangre Kelvin Miranda at Pulang Araw star Ashley Ortega. Pati sina Bryce Eusebio at Althea Blan ng Forever Young at si Sean Vesagas. Looking forward na sana maulit at makabalik tayo dito. Thank you so much. Ang saya ng energy nyo. Sinubukan din nila ang sikat na halo-halo ng bayan
na may espesyal na sangkap ang maligat na saging. Sa Calacas City naman, ang all-out Sunday stars naman na sina Derek Monasterio at El Villanueva ang mga nakisaya sa engrandeng Christmas lighting celebration. Very cute naman si Lexie Gonzalez at may dance number si Prince Carlos. Ano naman kayang plano nila for Christmas? Magsasalo-salo lang kami ng mga pamilya namin. Kain kami sa bahay ko, tapos kain kami sa bahay nila, tapos mag-exchange gift. Pero di muna kami gagastos this Christmas, tipid-tipid muna tayo. No? Siyempre, masaya ang Pasko sa Pinas, so enjoy namin together ng family ko. Kasama ko family ko, punta kami sa Vietnam. Kasi syempre, birthday din ng parents ko sakto sa Christmas. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, CJ Torida, nakatutok 24 oras.